Ngayong Biyernes sa DOST Report. Isang nakaka-inspire na kwentuhan ng hatid namin sa inyo kasama ang ilan sa mga adopters ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP ng DOST. Makasama natin sina Mr. Henry V. Raca, ang President at CEO ng CNH Cosmetics Industry mula sa Luzon, si Mr. Philip Cruz, President ng Urbanex Laboratories mula sa Visayas, at si Dr. Allen Salvatierra, ang owner ng Allen and Stick Trading mula sa Mindanao. Ibabahagi nila ang kanilang kwento ng tagumpay sa negosyo. Alamin yan at iba pang Science for the People projects ng Department of Science and Technology mula mismo kay DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Pakatutukan natin yan sa DOST Report tuwing Biyernes alas 4 ng hapon sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Magandang araw Pilipinas! Welcome po sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Ito po ang DOST Report, ang programang una sa mga napapanong balita tungkol sa GAP, teknolohiya at inobasyon para sa bayan. Ako po si Orin Miranda, ang inyong kapatid sa Mabuhin. At kasama rin po natin ang kalihim ng kagawaran na agam at teknolohiya, ang nag-iisang DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Magandang hanggang po, Secboy. Magandang araw din, Onin, at magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Tulad ng dati, ang gagawin kong pagre-report ng highlights ng aming accomplishments ay following the 4K, umpisa sa kalusugan, kabuhayan, kaayusan, at kinabukasan. Ang inire-report ko ay hindi ito yung lahat ng natanggap kong accomplishments. Pinili ko lang yung mga iba-ibang items na sa tingin ko ay kailangang ma-share agad sa ating mga taga-subaybay. So mag-umpisa tayo sa kalusugan. The first report comes from the DOST, Philippine Council for Health Research and Development. And they have actually one project under the Cradle program or the collaborative R&D to leverage Philippine economy. And this is a project with Adamson University to formulate safe, effective, and cost-efficient immediate release tablet for stroke patients. So the DOST is supporting a project entitled Formulation, Quality Control, and Immediate Release Tablets of Fixed Dose Combinations of Aspirin and Xylostasol. This is being led by Dr. Gerard De Guzman of Adamson University in partnership with Compact Pharmaceuticals Incorporated. The two-year project aims to formulate safe, effective, and cost-efficient immediate-release tablet formulations of fixed-dose combinations of xylostasol and aspirin. It is funded under the collaborative R&D to leverage Philippine economy or Cradle program of the Science for Change program with the DOST, Philippine Council for Health Research and Development as monitoring agency. Once completed, the project could potentially provide patients suffering from stroke, thromboembolic disorders, and ischemic heart disease, safe, compatible, stable, and effective generic medications that are cheaper than the counterpart innovator products of each drug available as separate tablet formulations. The optimized fixed-dose formulation is also expected to minimize adverse drug reactions, reduce anticipated medication errors associated with dispensing, and enhance dosage compliance. The second report comes still from the DOST, Philippine Council for Health Research and Development, and this is by way of giving updates in their project, which is entitled Determining Provincial Health Risk to Climate and Disasters in the Philippines. This is led by Dr. John Wong of Epimetrics Incorporated. The project, which commenced a year ago also, last July 15, almost a year ago, last July 15, 2021, aims to develop
and visualize climate and disaster health risk of select Philippine provinces using a spatiotemporal approach, in which data will be analyzed for trends over time, as well as spatial or geographical patterns in the areas for each health exposure vulnerability variable via a three-phase health vulnerability assessment on climate-related diseases. Specifically, the study will pinpoint diseases related to temperature, rainfall, and extreme weather events, establish relationships between climate indicators, extreme weather, and selected diseases, and visualize specific weather indicators associated with average disease rates and provincial population status. The results of this project may be utilized for improving disease surveillance, prioritizing more vulnerable provinces in the National Climate Change Action Plan, and developing co-benefits interventions for climate change and health. The next report also comes from the Philippine Council for Health Research and Development. And this is a report regarding the WHO Solidarity Vaccine trials in the Philippines. They have reported that 7,083 participants have already been given the first dose, while 6,417 participants have completed 2 doses, and they are now analyzing data. As of February 21, 2022, 8 hospitals and 2 community-based sites have already conducted the recruitment activities, with a total of 7,083 vaccinated with the first dose and 6,417 participants who have already completed the 2-dose schedule. Moreover, according to the Solidarity Trial for Vaccine team, the Philippines has already reached the primary outcomes of the trial, wherein 133 participants tested positive for COVID-19 after completing the 2-dose schedule of the first study vaccine. To date, the Philippines, Mali, and Colombia have reached the target number of primary endpoints and are currently validating and analyzing the initial data while awaiting instructions from the WHO regarding the administration of the second study vaccine. The next report, still on Kalusugan, comes from our DOST Mimaropa, and this is regarding the turnover of the telemedicine device called RxBox to the Sablayan Municipal Health Office. So this RxBox telemedicine device hopes to enhance people's access to quality healthcare services in the municipality. It was turned over last February 15, 2022. It is a telemedicine device that can be used for diagnostic procedures in rural areas. It's also capable for storing electronic medical records and transmitting health information via internet for referral of patients' medical information for further medical care. The RX box is expected to provide stakeholders, most especially those living far away from hospitals and clinics, immediate and free access to healthcare. Now, the next report comes from our DOST Food and Nutrition Research Institute, still on Kalusugan. The DOST Food and Nutrition Research Institute, or FNRI, has developed 6 policy statements which are currently being reviewed for release. These policy statements are the following. Number 1, bottoms up, take a shot at tightening the Philippines' alcohol policies. Number 2, packs up front of pack labeling, a tool to promote healthy diets. Number 3, building bridges, the road to a healthier, geographically isolated and disadvantaged areas or GDA communities. Number 4, promote good nutrition practice to lower risk of non-communicable diseases. Number 5, too good to waste,
recycling and donating edible food waste. Number 6, no to smoking. Put the tobacco epidemic out. The next report now is on kabuhayan. And the first report comes from DOST Region 12. This is regarding the introduction of the enhanced Nutriban of DOST FNRI to a company in Malang, Cotabato called Malang Bread Master. This company entered into agreement, okay, with the DOST FNRI to produce the Inutriban, which is the squash and carrot variants. This enhanced Nutriban is a more nutritious version of the plain Nutriban way back in the 1970s. It is packed with vitamin A, natural source of fiber, and some minerals like iron, calcium, potassium, and zinc, reformulated to better fight malnutrition among growing children. Next report comes from DOST Region 1, and this is regarding the awarding of processing equipment to coconut processors in Salcedo, Ilocos Sur. DOST Region 1 awarded the food processing equipment to the Lukbuban Coconut Processors Association and Sinabaan Farmers Association last February 18, 2022. The assistance given to the municipality is under the Community Empowerment through Science and Technology of DOST, which aims to provide livelihood interventions in particularly in geographically isolated disadvantaged areas. Lukbuban Coconut Processors Association is currently producing virgin coconut oil, coconut flakes, and coconut jam. This is after adopting the trainings conducted by the DOST. And several pieces of equipment would include the coconut grater, the coconut presser, the stainless tables with dip sink, and the packaging and labeling materials. Meanwhile, the other association, the Sinabaan Farmers Association, went into meat processing, and they were provided with equipment, more specifically the meat mixer, meat grinder, the stainless tables with dip sink, and a chest freezer. The next report comes from DOST Region 9, and this is regarding the assistance they have extended to the Philippine Carabao Center. The DOST 9 turned over funding assistance amounting to 1.4 million last February 17, 2022 to the Philippine Carabao Center Mindanao Livestock Production Center. And this project will actually upgrade the Philippine Carabao Center's meal processing facility by having key equipment for semi-mechanization of the dairy processing. This is from milk collection, pasteurization, and packaging. This will upgrade the current manual milk processing operation, thus improving the product quality and process. The next report comes from DOS Region 12 regarding their assistance to the Cotabato Foundation College of Science and Technology to set up halal native chicken production. So this came after a memorandum of agreement was signed for the project establishment of a halal compliant free-range native chicken. So under this agreement, DOST Region 12 extends an assistance of 1 million pesos for the college to undertake research and development. The next report comes from DOST Region 4, and this is regarding the opening of their first DOST truck, DOST truck. Okay, this is actually a project of DOST Calabarzon, setting up a mobile integrated coffee processor in Cavite. So it can be transferred from one place to another, and it has a complete set of equipment from drying, roasting, grinding, up to packaging. Okay, so you come out with a finished product ready for marketing. So this one is specifically for coffee.
The next report comes from DOST, Industrial Technology Development Institute, and this is regarding the development of a new packaging material. So, the Packaging Technology Division of the DOST, Industrial Technology Development Institute, or ITDI, developed a chitosan-based antioxidant film incorporated with spent ground coffee extract to enhance its functional properties for food packaging application. Coffee is a rich source of bioactive compounds such as phenolic acids, uh, chlorogenic acids, and caffeic acid, and alkaloids or caffeine. After brewing the ground coffee, the total phenolic content could still be recovered. Mild hydrothermal extraction was considered since it is cheap and easy to prepare. The addition of various percentages of spent ground coffee extract into the chitosan matrix increased the antioxidant scavenging capacity of the film by up to 17%. The developed antioxidant chitosan-based film could prolong the shelf life of products which are sensitive to lipid oxidation. The developed antioxidant chitosan-based film could be applied to foods and other commodities sensitive to lipid and photooxidation and could be an alternative to single-use plastics. Next report comes from the DOST National Capital Region or NCR, and this is regarding the introduction of waste management technology to Muntinlupa barangays. The DOST National Capital Region, through its Muntaparlas Clustered Area Science and Technology Center, turned over 3 units of the DOST Industrial Technology Development Institute developed dual drum composter to identify communities in Muntinlupa last February 24, 2022. DOST Director, DOST NCR Director Jose Patalicong III led the turnover of 1 unit each of the dual drum composter to barangays Poblacion, Barangay Tunasan, and Barangay Ayala Agapang. This initiative is aimed at addressing the barangay's problems in biodegradable wastes in support of the Muntinlupa City Solid Waste Management Program. So this was funded through DOST NCR's Transit Aid Program. The next report comes from DOST Region 9, and this is regarding their assistance to the local government unit of Calawit in Zamboanga del Norte to adopt biogas digesting technology for effective waste-to-energy conversion. DOST 9 turned over a funding assistance amounting to 636,000 last February 17, 2022 to Kapunongan sa Mag-uuma sa Paraiso or Kamagpa. The fund is for the newly approved project entitled Adoption of Biogas Digesting Technology for Effective Waste-to-Energy Conversion and Renewable Energy Utilization. The assistance will fund the construction of a 20 cubic meter capacity biogas digester facility. The biogas digester system is designed by DOST Provincial Director Fernando Ablasa of DOST Calabarzon. The technology promotes sustainable farming practices to Kamagpa through waste-to-energy conversion and renewable energy utilization. Kamagpa is a farmers organization with 80 members. The group, based in Barangay Paraiso, is engaged in swine production and marketing. The group manages a communal piggery farm with some 70 hogs. The biogas digester technology converts waste in swine production into biogas and treated sludge. The biogas output can be utilized to fuel their farm operation, while the treated sludge can be a good soil conditioner to improve farm productivity. The next report comes from the DOST Food and the next report comes from the DOST Forest Product Research and Development Institute or FPRDI. And this is regarding the installation of their developed eco dryer
at a Negros Oriental bamboo processing facility. The eco dryer, developed by DOST FPRDI, was recently installed in a bamboo processing facility in Dawin, Negros Oriental. Through a 3 million peso grant awarded by the DOST Negros Oriental to Kawayan Collective, the company was able to acquire a 1,500 board feet capacity eco dryer that was installed and inaugurated last February 15, 2022. The DOST FPRDI eco dryer requires low capital investment and uses minimal wood fuel in drying various raw materials. Hence, it is a drying facility that is both economical and eco-friendly. The project will enable the efficient and sustainable local production of innovative engineered bamboo products primarily for the domestic market while developing the capacity and skill level of local suppliers to process, treat, and distribute beautiful, durable Filipino bamboo as a sustainable construction material. Kawayan Collective is a bamboo social enterprise whose mission is to elevate bamboo as a sustainable, durable, beautiful building material. It envisions better homes for Filipinos and elevating Philippine bamboo as a modern building material. Now we go to kaayusan. And under this, we have a report from DOST Region 4A or DOST Calabarzon regarding their assistance to the Cabuyao local government unit in installing Asher, a technology that is a tool for disaster risk reduction. So DOST Calabarzon assisted the Cabuyao LGU in the installation of the Universal Structural Health Evaluation and Recording System or Asher at the Cabuyao City Operation Center. The next report about the collaboration of DOST with the SM Prime's Sustainability and Resilience exhibit. The SM Prime Holdings Incorporated or SM Prime and DOST launched a series of exhibits in select SM malls across the country last February 24, 2022, focusing on the sustainability and disaster resilience initiatives. The event was tagged as Connecting Today to Tomorrow to emphasize and showcase how science, technology, and innovation solutions and services are the future in building climate and disaster resilience in the country. It also aims to influence Filipinos to be informed of the various initiatives by SM and DOST and to help them prepare against natural hazards and climate change. The DOST featured DOST-developed and supported technologies that prevent and mitigate risks, prepare communities, and transform the mindsets of the Filipino people to live in a safer, adaptive, and resilient community. The technologies included ICT platforms as follows: GeoRisk Philippines Initiative with the Hazard Hunter PH, a one-stop shop web and mobile application providing fast and easy multi-hazard assessment. Another one is GeoAnalytics PH, an online platform that generates hazards and exposure analytics of towns and villages. Another one is Payong Pag-asa mobile app, which provides access to climate information and advisories for the agriculture, water resources, and socioeconomic sectors. Another one is Volcano PH Info app, which sends out volcano bulletins and advisories. Another one is How Safe is My House web and mobile app, which provides a self-check for earthquake safety of concrete hollow block houses in the Philippines. And then there is the Fire Check project that allows fire hazard mapping and fire spread modeling studies of communities. Also, the Field LiDAR project that produced detailed topographic maps and high-resolution flood hazard maps in various regions. And lastly, CliMap, an online platform featuring climate data for the whole country. Simultaneous exhibit launching was also done
in SM Baguio, Bacolod, and Davao, attended by SM and DOST regional officials. The exhibit will last for a month in the malls and will be transferred and displayed in SM malls across the country during the rest of the year. In his message, Undersecretary Renato Solido Jr. of DOST mentioned how Filipinos repeatedly face the risk of natural hazards and the effects of climate change in the country, saying that our story should not be just one of survival, but that of becoming victors over disasters. The next report comes from our Science Technology Information Institute regarding their program called Expert Talk Online. And their report is that the episode last February 23, 2022 featured Dr. Fredinel Banaag. Dr. Banaag is now a balik scientist hosted by Adamson University. He is currently working to build innovative modular homes for socialized housing. Having encountered so many townhomes that are unfinished and sometimes unlivable from the time of purchase, his expertise introduces factory constructed building pieces that are prefabricated to build a house according to precise measurements and complete with hinges, frames, and other needed attached parts. Dr. Banaag says the country still needs to build 7 million houses to be able to keep up with the backlogs. Under kinabukasan, we have a report from DOST Region 6 saying that they have held a 3-day review of R&D plans, accomplishments, and budget to ensure alignment with the National Harmonized Research and Development Agenda. Relative to the budget call of the Western Visayas Regional Development Council, a 3-day review was conducted on the research and development plans, accomplishments, with concomitant budgets of state universities and colleges and national government agencies with R&D mandates in Western Visayas. DOST Region 6 to the Research, Development, and Innovation Committee, composed of representatives from the private sector, ensures that the R&D plans of SUCs and NGAs align with the harmonized regional R&D agenda. Highlights of the presentations included the reports on the accomplishments of the R&D centers and facilities, notable research outputs and publications, research collaborations, intellectual property generation, technology incubation activities, commercialized technologies, and other research-related initiatives. And last but not least, a report from DOST Region 8 saying that they have partnered with DILG Region 8 to implement what they call Project Sibol. Months after the devastation of Typhoon Odette, the people of Southern Leyte are one in the rehabilitation and recovery efforts in bringing back the economy's robustness. The DOST-8, through its Provincial Science and Technology Center in Southern Leyte, took part in the orientation and synergy meeting as preparation on the implementation of strengthening initiatives for balanced growth and opportunities at the localities, or CIBOL, organized by the Department of Interior and Local Government last February 24, 2022. The activity also engaged on the formulation of workforce development plan for LGU Hinunangan, being chosen as the pilot LGU of the province of Southern Leyte. The activity took place at the Sangguniang Panglungsod Tilgi, capital site Asuncion, Maasin City, Southern Leyte. As part of the activity, DOST's programs, initiatives, and services were presented as part of the preparatory workshops for the target local government unit.
The purpose of the activity is to ensure that national and local workforce development programs are harmonized, institutionalized, and implemented to the vulnerable communities and conflict-affected areas. Yan ang ating accomplishment report for this week, Onin, at sana ay maraming napulot na bagong impormasyon ng ating mga taga-subaybay. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sec Boy. Natuhin po ninyo ang kabuuan ng DOST updates mula po sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa aming pagbabalik, isa nakaka-inspire na kwentuhan ng hatid namin sa inyo kasama ang mga sarap adopters ng DOST mula Luzon, Visayas at Mindanao. Makinig sa kanilang mga kwento ng tagumpay sa negosyo. Dito lang sa DOST Report. I think swerte tayo dito sa Pilipinas na walang gender inequality when it comes to the sciences. So mas madami, kung titingnan mo nga dito pa lang sa aming faculty, mas madami kaming female faculty kaysa sa male counterparts namin. So compared to other developed and developing countries, swerte tayo na walang gender inequality sa sciences or in the academe. Kung ako ang tatanungin mo, hindi namang mahirap kasi gusto ko ito eh. I really like science. Mahirap siya kung sa mahirap. Pero pag gusto mo, nalilesen yung hirap. At saka yung nag-enjoy ka. You should enjoy what you're doing para hindi mo ma-feel yung hirap. Natuwa ako dun sa kusa ng mga tao na nakatrabaho namin so far. And it's been a blessing. Siyempre, ang mga staff kong magagaling at magaganda, it's been a blessing to have them. Kasi, yun, ang gagaling po ng mga Filipino researchers natin. Hindi yun rason na sasabihin nyo na hindi ako pwede dahil hindi ako good sa math, hindi ako good sa science. Hindi yun. Ako ay yung example kasi hindi ako ganun katalino. I'm just an ordinary citizen, average ang intelligence. But then, I pursued this career na naging chemist ko at naging scientist. Yung sa mga female innovators, scientists and innovators, you really have to excel in your field. Wag yung pasino-sino lang. Wag ma-kontento sa, tama na yan. Kailangan talaga, itataas mo yung, kung maaari araw-araw, itaas mo yung level ng excellence mo. Kayo po ay nanonood pa rin ng DOST Report. May 79 na mga nakaregistrong negosyo sa Pilipinas ay mga MSMEs o Micro, Small and Medium Enterprises. Ayon po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2020. Kaya naman ang mga MSMEs ay maituturing na lifeblood na ekonomiya ng Pilipinas. Kaya naman ang ating pamahalaan ay maraming mga programa para makatulong sa mga MSMEs. Isa na dyan ang programa ng Department of Science and Technology, ang Setup o Small Enterprise Technology Upgrading Program. At sa mga nagbabalak magtayo ng negosyo, lalong-lalo na sa mga may existing na negosyo, para po ito sa inyo. Sec Boy, para sa mga hindi pa nakakala ng programa nating Setup, ano po ba layunin ng programang ito? Ang Setup o ang Small Enterprise Technology Upgrading Program ay naglalayo na mapalakas ang ating mga small and medium enterprises sa buong bansa natin sa pamamagitan ng pag-adapt ng mga bago na teknolohiya na maaaring makapagbigay sa kanila ng kapasidad na mapalaki ang kanilang volume, makapagdagdag sila ng product lines, mapataas ang productivity, at tumaas ang kalidad ng kanilang mga produkto. At ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga bagong hardware or software na siyempre kailangan
bilhin mo or i-acquire. At diyan tumutulong ang setup, nagbibigay ng access sa pondo na magagamit nila for the acquisition of this hardware and software. At yan naman ay babayaran din nila. May grace period na 1 year, pagkatapos 3 years to pay on a monthly basis without interest. Kaya ang dami nating natutulungan dito. In fact, ang setup ay nasa ika-19 na taon na ng aming pag-implement. Tama po, Sec Boy. 3 set of adopters po ang makasama natin ngayong araw. Mula po sa Luzon, makasama natin si Mr. Henry V. Raca, ang President CEO ng CNH Cosmetic Industry. Mula po sa Visayas, makasama natin si Mr. Philip Cruz, ang President ng Urbanex Laboratories. At mula sa Mindanao, makasama natin si Dr. Alan Salvatierra, ang owner ng Allen & Stick Trading Trento. Unahin po natin si Sir Henry Raca ng CNH Cosmetics Industry. Biruin po ninyo hindi ilimitado ang pwedeng pasukan ng ating setup, pati cosmetics industry ay pwedeng matulungan. Magandang araw po, Mr. Henry. Magandang araw po, sir. So magandang araw po, Sec Boy. At makakawin na po sa mga tagapakinig. Magandang araw din at bago siguro magsimula ang ating kwentuhan ay ibabahagi ko lang na noong February 23, just more than a week ago ay nandoon kami at bumisita ako sa mga proyekto ng DOST sa Calabarzon. Ang isa sa aking mga dinalaw ay ang CNH, ang kanilang production facility na San Antonio ba yun? Yes, sir. Sa San Antonio, Batangas. Pero ang kanilang main actually facility ay nasa Lipa. So ang nakita ko na facility ay medyo mas maliit pero meron silang improvements kasi na ginagawa sa Lipa. Ayan. At para po mas makilala po natin ang CNH Cosmetics Industry sa Lipa City, Batangas, panoorin po natin ito. Ang CNH Cosmetics Industry na buo mula sa pangarap ngayon ay nakapagtataguyod ng pamumuhay at komunidad. Sa tulong ng DOST setup, ang mag-asawang Henry at Apple Raca na dating janitor at ahente ay taas noong ipinagmamalaki ang kwento ng kanilang tagumpay. Malaking bahagi ng kanilang pag-unlad ang teknolohiya sa tulong ng mga makinarya at iba pang technical services na kaloob ng DOST setup at TAPI, tumaas ang kanilang productivity na nagdulot ng pagtaas ng sales, pagdami ng market sa bawat rehiyon ng bansa at maging sa iba't ibang bansa. Naging cost-efficient ang kanilang operation sa pagdami ng output at tuluyang pagbaba ng kanilang production waste at rejects. Kaagad silang nakasabay sa mga pagbabagong dulot ng pandemya dahil sa kanilang emergency-ready strategic plans. Nailaan nila ang mga bagong makinarya sa paggawa ng alcohol bukod sa cosmetics na siyang sumagip sa kanilang negosyo sa gitna ng krisis na ito. Isa naman sa kanilang hakbang upang siguraduhin ang resilience ng kanilang negosyo ay ang pag-insure ng buong planta, mga tao at equipment. Inulunsad din nila ang isang online marketing platform kasabay ng pagbuo ng digital market and social media team upang palakasin ang kanilang online presence na kaagad nagdulot ng malaking market share. Pinalakas din nila ang kapasidad ng kanilang mga international distributors at patuloy na kinocomply ang mga statutory requirements ng iba't ibang bansa para sa pag-export ng kanilang mga produkto. Ipinagmamalaki ng CNH Cosmetics Industry ang kanilang dinevelop at Rina White formula at iba pang R&D outputs na sumisiguro ng all-natural plant-based ingredients and safe products para sa lahat. Gamit ang DOST interventions, tumaas na malaking porsyento ang kanilang productivity at savings sa iba't ibang aspeto. Kaugnay nito, inuumpisahan na rin itayo ang kanilang planong fully automated production plant bilang tugon sa Industry 4.0 revolution. Ang kalidad ng kanilang produkto ay dumaan sa research and development at mandatory testing upang masiguro ang kagandahang dulot nito sa consumers. Dahil itinataguyod nila ang paggamit ng mga natural na ingredients kaysa synthetic, ang sustainability ng kanilang negosyo ay nasa kamay ng mahigit kumulang 5,000 coconut farmers na nagsusupply ng kanilang coconut oil. Nakaplano na rin ang kanilang mga bagong produkto at continual improvement framework sa darating na mga panahon. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay rin ng mahigit 600 nilang empleyado. Kaya bilang supli, natatanggap nilang iba't ibang mga benepisyo, pagkilala at growth and development na parte ng kanilang bottom-up leadership approach. Ang mga environmental regulations ay tinitiyak nilang nasusunod gamit ang teknolohiya bilang tugon sa kanilang ethical responsibilities.
Patuloy din nilang ginagawa ang kanilang social responsibilities para sa kanilang komunidad, sa mga nangangailangan at sa lokal na pamahalaan. Ang iba't ibang pagkilala, parangal at gantimpala na kanilang natatanggap ay sapat na afirmasyon ng tagumpay ng kanilang negosyo na mula sa isa, ngayon ay 4 na kumpanya na. Kung may nais silang itampok sa kanilang kwento, yun ay ang pagkakataon na hindi lamang basta magnegosyo, bagkus ay maging isang instrumento para makatulong sa tao. Una sa lahat, Henry, kwento mo sa amin kung paano mo ba na-discover yung setup o yung Small Enterprise Technology Upgrading Program. So una po sa lahat, Secboy, magandang hapon po at isang karangalan po ang pagbisita nyo sa aming planta. Maraming salamat po. Despite na nasa bukid na aming planta, ay napakasipag po ninyo para tupunan kami. So salamat po ng marami. So yung po aming para nakita po yung aming sa DOST, pag-start po namin ng DOST setup, nalaman po namin ito sa isang istasyon ng TV. So habang gabi po, nanonood ako ng TV, so nakita ko isang programa ng setup na naglalayong magbigay ng mga kagamitan sa kagaya namin maliliit na manufacturing. So doon ko po nakita at agad naman po ako tumungo sa lalawigan ng Batangas para po i-inquire yung mga ganitong pag-a-apply. So sa kabutihang palad naman po ay napakasisipag ng mga tauhan nyo sa lalawigan ng Batangas. So agad ho ako na-accommodate at nabigyan ng mga requirements. Agad na po naman po ito na-comply at na-aprobahan naman po ako. Kanina po sir, nakita natin kung gaano o kung paano nakatulong ang DOST setup sa CNH cosmetics industry. Kung kayo po ang tatanungin, batay po sa inyong sariling karanasan, gaano po kalaki ang itutulong ng siyensya at makabagong teknolohiya, partikular po sa cosmetics industry? So sa tulong po sa amin ng DOST sa larangan ng siyensya at teknolohiya, napakahalaga po sapagkat hindi lang po talaga setup program na itulong sa amin ng DOST. Meron po kaming mga formulation na idulog sa kanila, natulungan po kami sapagkat ito pong aming pinasok na hanap buhay ay talaga pong napaka-steep ng competition sa alam naman po natin ang mga kilalang mga brand dyan like yung Unilever, P&G, sobrang lalaki po talaga niyan. Paano lalaban yung kagaya namin maliit? So sa tulong po ng DOST sa teknolohiya nila, nabigyan kami ng pagkakataon ng ibang innovation sa mga formulation. So hindi lang po talaga setup na itulong sa amin, napakadami po talaga. Meron po formulation side, may topping side, at pati po yung ikatlo, yung pong mga makina. So talaga po napakahalaga sa amin yan. Kasi po sa larangan ng amin, ang amin po kasing pinasok ay sa larangan po ng maiba kami sa mga kalaban namin. So pumunta po kami sa natural way ng cosmetic products. So ano naman Henry, ang mensahe mo para sa mga katulad mong small enterprises? So yung Secboy, yung mensahe ko lang po talaga, kagaya po namin, nag-start po talaga kami sa 5,000 pesos. Ako po ay isang empleyado at yung asawa ko po ay isang empleyado. So ang mensahe ko po ay hindi po mahalaga talaga yung malaki yung financial mo. Ang aking pong mensahe talaga yung determinasyon ng isang nagnegosyo. Dapat po talaga ay unang-una po sa lahat, number 1 po ay pag-usapan yung mag-asawa. Kasi kami mag-asawa dito ay magkasama talaga sa simula nag-start kami. So hindi po talaga kami nag-iwanan. So talaga kami dapat po sa mag-asawa nagkakasundo kung ano yung tatahakin mong hanap buhay. So naghatian kami ng aming direksyon. So ako sa sales, siya naman sa marketing. So may papayo ko po sa mga maliliit ngayon. So lalo na ngayon, ito talaga po kami po, isa po talaga sa cosmetic industry ang lubhang tinamaan ng pandemya na talagang mawalan ng pag-asa. Bagkus, magsumikap tayo, tandaan po natin na may bukas pa na hindi na dapat talaga mag-isip, mapakahalaga po talaga ng negosyo kaysa naging empleyado. So kinakailangan po talaga yung gusto po nyo, ano po talaga yung gusto nyo negosyo, huwag yung inokopya lang. Kasi kalimitan po talaga sa maliliit na naghahanap buhay, basta lang nakita, maganda pala yun, pwede kong gayanin. So wag po natin gawin ganon. Dapat po tanungin natin ang sarili natin, kung yung mag-asawa kayo, dapat mag-usap at magkaintindihan, yung lalaki ko ay magbigay para po mabuo yung tamang itatayo yung kumpanya na hindi yung gumaya lang kayo at dapat po ito'y gusto talaga ninyo at handa ipaglaban hanggang sa huli. Unin, bago natin siya pakawalan, ay tatanong ko lang kay Henry, sa ilang bansa na ba nakararating ang inyong produkto? So sa tulong po ng DOST setup, kaya pong napakalaking tulong sa amin. Yung maganda po yung naging tanong ni Secboy. Kasi po, without DOST setup, hindi ho makarating sa ibang bansa. So na ngayon, nasa mga 15 countries na po kami na po itong aming produkto at available po ito sa Middle East country, yung Oman, Qatar, UAE, Saudi, Bahrain,
So ito pong may part pa po kami ng inaayos ngayon na Egypt to Lebanon. So yun po yung inaayos namin. Dito lang po sa Asia, available lang po kami sa Brunei, Malaysia, Thailand, Singapore, ito pong Hong Kong at ito pong Brunei. Dito naman po sa part ng Amerika, buong pong 48 state ng US ay na-tap na po namin ito. So ngayon po naman po sa part ng south ng Canada. So salamat naman po sa Diyos, na-approve kami ng Canadian Health Ministry. So ang amin na lang po tinatarget ngayon yung European country. So sa tulong po yun ng setup, hindi ho namin maaabot yan kasi hindi ho namin kakayanin ng production. Kung hindi dahil setup sa mga gamitan na ipinagkaloob po sa amin, hindi po namin mapapagtagumpayan ang amin pong ini-export na produkto at hindi po namin kaya yung demand without the setup. Maraming salamat po, Sir. Mr. Henry Viraca. Ang susunod po nating panauhin naman ay mula pa sa Bagos City, Negros Occidental kung saan nakatayo ang isang local manufacturer ng mga gamot, ang Urbanex Laboratories. Ano ba ang kanilang mga produkto at paano nakatulong ang setup sa kanilang negosyo? Panoorin po natin ito. Noong 2007, doon kami nagsimula mag-partner sa setup na layunin na ma-upgrade ang aming mga plant facilities. Sa tulong ng DOST setup, nabigyan kami ng pagkakataon na makabili ng advanced herbal manufacturing equipment katulad ng spray drying granulator, kung saan nakatulong sa amin na ma-improve ang kalidad at lakas ng aming mga produkto. Ang Urbanex ay naging pioneer sa bansa sa paggawa ng ethanolic extracts. Dito, mas lalong napataas ang nilalaman na bioactive compounds na siyang sanhi na ma-improve ang therapeutic quality ng aming mga produkto. Nagsimula kami sa 25 tao lamang, pero ngayon sobra ng 80 ang aming mga empleyado na nagtutulong-tulong na magsuri at lumikha ng iba't ibang science-based herbal products para sa mga Pilipino. Hindi pa roon nagtatapos ang pagbuhos ng tulong. Dahil sa commitment namin na iangat ang teknolohiya, naimbitahan kami na maging kauna-unahang industry partner ng Tuklas Lunas. After a year, nasundan ang setup namin ng Phase 2 na kung saan ay nakabili kami ng commercial scale dryers na mas malaki ang kapasidad at mas efficient ang energy utilization. Nabigyan din kami ng oportunidad na makabili ng vacuum dryer para ma-recover at ma-recycle namin ang alcohol na ginagamit namin sa extraction. Dahil ang Urbanex ay classified as essential business, sa awa ng Diyos, patuloy pa rin ang operasyon sa tulong na rin ng mga maasahan naming mga tao at mga advanced manufacturing equipment at machinery na na-acquire namin sa tulong ng DOST setup. Pumasok rin kami sa Shopee e-commerce marketplace para mas lalong maraming tao ang makinabang at mabili ang aming mga produkto. Nakapagtaguyod din kami ng 200-hour virtual pharmacy internship sa 104 na estudyante sa mga universidad sa Visayas at Mindanao. Nakilala rin kami sa iba't ibang award-giving bodies gaya lang ng pagpapanalo namin sa 26th Association of Negros Producers Bulawan Awards, Model Entrepreneur Award mula sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Noong August 2019, kung saan nasa kasagsagan ng dengue epidemic ang bansa, magaan talaga sa pakiramdam na makita yung Tawa-Tawa Extra Capsule na naging isa sa mga sagot para hindi lalong mapalala ang sitwasyon. Nabigyan namin ng oportunidad na maging raw material suppliers ang 30 magsasaka at 20 indigenous families sa Negros Occidental. Dahil na rin lahat ng produkto namin ay FDA registered at manufactured gamit ang GMP certified facility, isang tagumpay rin namin ay ang pagtulong na maitaguyod ang kakayanan ng mga Pilipino na magkaroon ng ligtas, abot-kaya at mabisang produkto na gawang natural.
Ito yung kwentong patuloy na magtatagumpay. Magandang araw, Philip. At ako'y natutuwa at pinagbigyan mo kami dito sa interview na ito, dito sa DOST Report episode ngayong Biyernes. Alam mo, siguro sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, gusto ko lang banggitin na ako ay sabihin na natin naging beneficiary na rin ng produkto nila Philip, yung kanilang tawa-tawa health supplement, at siguro Philip, pwede mo ring ikwento kung paano mo naman nalaman itong programa na setup na ito. At actually ngayon si Philip ay hindi lang sa setup, so nag-avail na rin siya ng ating programa dun sa Business Innovation through Science and Technology for Industry, kasi gusto na niya mag-set up ng kanyang sariling R&D facility. So Philip, pakikwento kung paano mo na-discover ang setup. Magandang araw, Sec Boy. Salamat at naimbitihan niyo rin ako sa programang ito, and thank you also sa mga hardworking people ng DOST. So nalaman ko po itong setup more than 10 years ago. I think our company ang isa sa pinakanaunang adopter ng setup. But bago kami napasok po sa setup program na to, halos lahat ng ingredients na ginagamit namin imported during that time. And naisip ko na ang dami-dami naman nating halamang gamot sa Pilipinas, bakit ba tayo kailangan mag-import? So nakita ko ang problema na masyadong backward yung technology natin sa mga herbal medicines. Puro mga giniling na dahon lang na ginagamit natin. So napag-isipan ko na dito ko gustong mag-invest at mag-acquire ng machinery. Tamang-tama naman po, nung time na yon, about that time, nilaunch yung setup. So lumapit po sa amin ang DOST 6, your hardworking people in DOST 6, at sinabi na merong programang ito. Definitely, I took advantage of it kasi nakita ko na very favorable sa mga negosyante yung programa. Isipin mo naman na interest-free, wala kang babayaran ng first year, and the second to the fourth year doon ka magbabayad. Napakalaking tulong po noon. Kung nakapaghiram kayo ng pera sa bangko, alam niyo naman gaano kahirap gawin yon. So, nung na-adapt po namin itong secretary, yung first setup namin, sinundan agad po namin ng second setup. Hindi na kami kailangan sabihan ng DOST 6, alam na namin yung proseso, and I would say hindi naman mahirap yung proseso. So everything was relatively easy. Ang importante lang is mapakita mo sa DOST na alam mo ano yung ginagawa mo and alam mo kung paano gamitin na para mag-improve yung production mo or efficiency mo pag nabili mo na ang mga equipment na ito. Kanina po sir, nakita natin ang iba't ibang benepisyo na nakuha po ng Urbanex Laboratories sa tulong po ng setup ng DOST. Gaano po kalaki ang naitutulong ng siyensya at makabagong teknolohiya sa pharmaceutical industry na kinabibilangan po ng inyong negosyo? Nung pumunta po ako sa industriya na ito, kasi nanggaling ako sa very different field, wala akong kaalam-alam dito sa herbal or pharmaceutical. Nung pumasok po ako sa industriya na ito, ang isa sa mga nilapitan ko talaga ang DOST kasi I wanted to understand yung science behind this industry. And yung nga nangyari, nakapag-attend ako ng mga seminars ng DOST until nalaman ko itong setup. And ang sabi ko sa DOST, gusto kong mag-acquire nitong isang advanced equipment na wala pa sa Pilipinas as my first setup equipment. Kasi nakita ko sa equipment na ito, multifunctional siya, marami siyang nagagawa. And parang pag nakabili ako ng equipment na ito na normally hindi ko kaya bilhin on my own, maiintindihan ko yung teknolohiya. So nung naka-acquire ako ng equipment na ito, after 2 years, 3 years, alam ko na exactly how to move forward, kung anong kailangan ko to progress and develop sa industriya na ito. Kaya nung nag-join ako ng setup 2, pangalawa na setup, alam ko na exactly what I wanted to buy. And I'm very proud to say na dahil dito sa
tulong na ginawa ng setup sa akin, yung kumpanya namin ngayon ang naging pioneer at leader sa paggawa ng mga herbal extract sa Pilipinas. And in fact, maraming mga produkto na pinapag-aralan ngayon sa mga iba-ibang universidad, kami ang nagpo-produce for them. So, yun po, because of science and technology, masasabi ko, umakyat po ng 1 to 2 levels yung level of technology natin sa Pilipinas. Salamat po sa setup nito. Salamat din, Philip. In fact, si Philip ay partner natin dun sa clinical trials sa Tawa-Tawa as a adjunctive therapy for COVID-19. So ano ang mensahe mo sa kapwa mo MSMEs, Philip? Masasabi ko po sa mga colleagues ko, kasama ko sa industriya na MSMEs, malaking oportunidad po itong DOST setup na ma-improve natin ang ating kumpanya, ang produkto, ang quality, ang efficiency, which is very important po sa panahon na ito. Ang gusto ko lang i-highlight na itong DOST setup, it's just one of the programs, of the many programs of DOST. Pag nakapasok po kayo dito sa DOST setup, makikita po ninyo na napakarami palang iba-ibang programa na meron ang DOST na makakatulong sa inyo. Andyan yung packaging, andyan yung quality assurance, andyan yung mga patenting. Ako po mismo, yung kumpanya namin, beneficiary ng maraming programa ng DOST. Nagsimula lang ito sa setup. Ngayon po, nakapag-utang rin kami ng medyo malaki-laking amount dun sa BIST program ng DOST. Kami mismo nagkakandak na rin ng research dito sa aming facility and marami po kaming produktong na patent. So nagsimula lang po ito sa setup and I can guarantee you kung talagang committed kayo sa investing on science and technology, marami pong other programs na maitutulong ang DOST sa atin. Alright. Maraming pong salamat, Mr. Philip Cruz. Ngayon naman, kilalanin natin ang huli nating panauhin mula naman sa Trento, Agusan del Sur, kung saan makikita ang Allen and Stick Trading. Ano kaya ang kwento nila? Ating panoorin ito. Ako si Allen Salvachera, usa ka medical doctor og tagiya sa Allen Stick and Trading. Usa ko ka sit-up adopter og kini ang akong istorya. Sa akong pagka-municipal health officer sa Trento, Agusan del Sur, akong nakita ang problema sa wooden height boards na gamit sa mga health workers. Mugat siya og lisod gamiton. Nakauna-una akong pag-innovate aning portable anthropometric tool for height and length na lightweight kini and accurate, measuring with easy Jude. Kini adunay patent registration og ako kining na-present sa lain-laing research both locally, nationally, and even internationally. Dinagan ang akong orders apan naglisod ko og supply sa demand kay adunay bottleneck sa proximity sa akong supplier og quality sa materials. Mauto nga nag-research ko pamaagi sa pagbuhat og roller. So nag-apply ko sa sit-up og naka-acquire ko og laser engraving machine og uban pang mga gamit. Nakasupply na ko sa mga orders nationwide kay mas dali na ang production and delivery time. Naka-avail po ko sa consultancy program sa sit-up, maong nagplastar nako sa operation gikan sa mga tao, production og ang sales. Tungod sa intervention sa sit-up, naka-innovate po ko underground tank dipstick. Pangsukod sa gasolina kay sa una ang ginagamit sa fuel station namo kay choke or fuel binding paste. Nga karon dili na gamit kay tungod sa amo ang innovation nga dipstick. During COVID-19 pandemic, wala mi niulong og pangitag pumaagi para magtabang. Kay tungod na mi laser machine, nakaproduce mi og facial during that time nga naglisod pagpalit ani bisan asa o nagdonate namo sa mga frontliners ang uban. To aid the mass testing, i-improve namo ang design sa DOST, ang specimen collection booth.
Na-inspirahan ko sa sit-up nga magpadayon o innovate sa akong mga produkto alang sa katuyuan sa pagserbisyo sa katawhan. As they say, pay it forward. Ang gugma ko kanimo ay sukod. 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 So, welcome dito sa DOST report, Allen. Dr. Allen, ano? And siguro pwede mong ikwento kung papaano mo na tuklasan itong setup at kung paano ito nakakatulong sa iyo. Okay, so magandang araw po, Secretary De La Peña, sa mga sit-up cooperators at saka sa mga DOST staff. Magandang hapon sa inyo. As a government physician noon, alam ko yung DOST, pero hindi ko po alam yung programa ng sit-up. So nung may nalikha po akong isang produkto, no, yung height measuring device, kumuha na po ako ng business permit at saka licensing for 2 years. So nag-increase po yung demand hanggang hindi ko na, ang dami ko nang na-reject na PO or yung purchase order. So nagpunta ako ng DOST dahil nga sa kung ano talaga may tutulong sa akin. So nagpunta ako sa province namin doon sa DOST at binigyan agad ako ng pagkakataon na ipresenta nila yung sit-up program. So, yung provincial director namin, si Andrea Cabonita, yun yung nagbigay sa akin ng knowledge kung paano i-avail po yung setup. Dahil nakita nila na may delikha akong bagong produkto, at the same time, may merkado po or pwede kong palaguin yung negosyo ko. So, yun po yung story kung paano ako napunta sa setup. Dr. Allen, kanina po mula sa video na ating napanood, masabi natin malaki na itulong po ng DOST setup sa negosyo po ninyo. Katulad po ng mga naging katanungan kong iba sa mga nauna, gaano po kalaki na itulong ng siyensya at makabagong teknolohiya sa manufacturing industry na kinabibilangan po ng inyong negosyo? Gaya po ng sabi ko dati na ang daming rejected na PO noon. Kasi dependent po ako doon sa mga supplier from Manila. Napakalayo po namin. Nasa Mindanao ako, yung supplies namin galing pa ng Manila. So naghanap ako ng paraan kung paano ko gawin yon, na at least dito na lang sa aming municipality or locality na pwede na namin gawin yon. Kasi yun yung bottleneck namin. Yung isa, yung roller. So nag-research po ako kung paano gawin yung isang produkto na yun, isang part sa device ko, hanggang na-present ko po ito doon sa provincial director namin sa DOST at binigyan nila ako ng pagkakataon na maibili ko yung machine yun. Doc Allen, ano naman ang mensahe mo para sa kapwa mo MSME? Actually, may mga kaibigan na rin akong sinishare ko po yung ano po yung nagawa sa akin ng setup. Almost mga 5 siguro sila nag-apply din po ng setup. So yung sinasabi ko lang, kung may nilikha ka ng magandang produkto at may merkado, talagang pasok ka sa setup. At kung marunong kang magdala sa negosyo mo, talagang aasinso ka. Yun lang talaga yung sekreto doon. Maraming salamat po muli, Dr. Allen Salvatierra. Siyempre, hindi po natin palalampasin ang pagkakataong ito na isa lang ating mga panauhin sa diretsahang tanong para sa kanilang personal na opinyon. At sasagutin nila ito gamit lamang isang salita o isang parinala sa loob ng 1 minuto. Ito ang straightforward. Ano ang isang salita naglalarawan sa setup ng DOST? Ang salita naglalarawan po sa setup DOST ay innovations po. Sa akin naman po, ito po would be competitiveness. Gabay po.
Ano ang isang salitang naglalarawan sa DOST sa inyong rehiyon? Sa amin po, yung pong innovations sa DOST. Yun po, sinabi ko, partner. Kung madagdagan ko pa, partner for life. Pag-asa. Ano ang isang salita o phrase para maengganyo ang kapwa MSMEs na mag-apply sa setup? Tulad na po na sinabi ko, yung sa kagaya naming talagang cosmetic industry, so kailangan namin talaga ng innovations sa mga produkto namin para makalaban sa panigdigang kompetisyon. That would be profitability. Sa DOST setup, may maabot ka at may pag-asa. Ano ang isang salitang maglalarawan sa agham at teknolohiya? Yung improvement, yun po talaga yung napakalaking word na kailangan namin sa cosmetic industry. Sustainability. Sustainability. Alright, kung kayo po ay may katanungan kung paano mag-apply sa ating setup, magtungo lang po sa mga Facebook page ng Regional Office na sumasakop po sa inyong lugar. Maraming salamat muli sa ating mga panauhin. Sekboy, baka may mga nais po kayo babatid sa ating mga taga-subaybay. Gusto ko lang magpasalamat sa ating mga panauhin, si Philip Cruz, si Henry Raca, si Doc Allen Salvatierra, sa kanilang pagdalo dito para maikwento naman ang kanilang experience with our Small Enterprise Technology Upgrading Program. Ako mismo nakita ko ang pag-angat itong ating mga enterprises na ito na kung titingnan mo ay nasa mga malalayong lugar, outside of Metro Manila. Meron tayo sa Region 6, meron tayo sa Region Caraga, meron tayo sa Region Calabarzon. At alam mo, napakaraming klase ng produkto na pwede nating mapaunlad. At kung tututukan lang ito ng ating mga entrepreneur at saka ng gobyerno katulad ng DOST, ay mapapalaki ang mga negosyo ito at pwede silang makipag-compete sa merkado dito sa ating rehiyon o sa iba pang lugar. Kaya ngayon, alam ko na marami ng mga entrepreneurs ang nakakaalam sa setup, kaya marami na rin yung gustong mag-avail nito. Ang akin lang sabihin na natin wish ay lumaki pa sana ang aming budget para sa setup kasi hindi masyadong lumalaki. 19 na taon na nga kami dito ay hindi mabigyan ng malaking increase. Samantalang kita-kita naman natin ang benepisyo na naidudulot. Hindi lamang doon sa mga kumpanya, kundi doon sa mga na-i-employ nila ng mga tao. At siguro babanggitin ko na rin na marami dito sa mga beneficiaries sa setup, ang sabi nga ni Philip Kangina, marami kang pwedeng puntahang ibang programa. Nabanggit din ni Henry yun. Halimbawa, yung aming programa ngayon tungkol sa yung Industry 4.0 na kung saan pwedeng matulungang iangat pa ang ating industriya doon sa tinatawag nating Industry 4.0 paggamit ng mga automation, mechatronics, robotics, etc. At saka yung binanggit din ni Philip kanina tungkol naman doon sa pagse-set up ng sariling R&D facility doon sa kanilang kumpanya. Yan ay malaki ang maitutulong din. At willing naman mag-invest yung iba nating mga kumpanya sa R&D. And so, sana ay mas malaking suporta pa ang makuha natin dito sa programa na ito at doon sa iba pa. Yung si Henry, may binanggit kanina, ulitin ko lang, baka hindi masyadong napansin. Bukod doon sa programa ng setup, ay natulungan siya ng ating Technology Application and Promotion Institute. Lalo na doon sa punto na biglang dumami yung kanyang purchase orders at siya ay naka-avail doon sa purchase order financing ng TAPI. Okay? So yun lang ang aking masasabi at sana magbigay ito ng inspirasyon sa iba pa nating mga small and medium enterprises. Thank you. Salamat po, Sekboy, sa aming pong pagbabalik. Sasagutin ni Sekboy at ng ating mga panauhin ang tanong ng bayan sa pagbabalik po yan ng DOST Report.
Media questions are in. It's time for Itanong Mo kay Sekboy. Para po sa unang katanungan, mula kay June Aguirre ng BoracayIslandNews.com. Question for Sir Henry Raka. Meron na po ba kayong outlet in Western Visayas? Mabenta ba? Paano sila naapektuhan ng COVID-19 pandemic? So maraming salamat po sa question. So available po since 2005 ang all-white skim blend, Angel's Claw. So Western Visayas, available po yan sa malalaking supermarket, available sa Gaisano Grand Capital, at mga Metro Gaisano, all over the local supermarkets po. At ito pong aming produkto ay medyo naapektuhan din ng pandemya sa Western Visayas. So ang ginawa po namin, nag-create po talaga kami ng brand ng alcohol, ng Angel's Claw alcohol, para makasurvive po sa pandemyang ito. Ang katanungan ito mula kay Divina Pastora Reyes ng Unlad Bayan at Facts and Figures Weekly. Mr. Philip H. Cruz, ano-ano po ang mga pinakamabiling produkto ng Urbanex? At ano po mga dahilan kung paano nakakaagapa ito sa dami ng katulad ng mga kalakal sa pamilihan? Salamat po sa question na yan. Marami po kaming iba-ibang klaseng produkto, pero siguro masasabi kong pinaka-sellable would be yung aming produkto under DOST PCHRD, yung tawa-tawa. At saka another one is a product that we're manufacturing for another company sa kanilang brand, which is antioxidant. So actually kahit na itong panahon ng pandemic, interestingly lumaki pa ang aming benta. We did not expect it actually. Siguro dahil yung tawa-tawa nakakatulong also sa symptoms ng COVID-19. And ito naman isang antioxidant. Alam naman natin yung antioxidant, malaking bagay na tutulong nito sa improvement ng ating health, immunity. So ang I would say, quality na nakatulong po sa amin dito sa aming negosyo is yung standardization. Pag sinabi po nating standardization, meron pong compounds doon sa produkto na ginagaranti namin na present at a minimum level. So marami pong actually produkto sa market ng mga herbal na in reality, posibleng maling halaman ang nalagay, posibleng napakakonti ang laman, pero pag chinek mo sa laboratory, which kaya po naming mag-check dahil sa tulong ng DOST, makikita po ninyo kung talagang tamang halaman ang laman ng produkto at saka sa tamang quantity. If I may add na lang po, meron po nga kaming na-check from the mga grocery stores, na example, malunggay or turmeric. Nung chinek po namin sa laboratory, halos walang laman po. So yun ang masasabi ko po na malaking naitulong ng DOST sa aming mga produkto. Ang tanong na ito mula kay Carl Ramon ng CRPD. Dr. Allen Salvatierra, anong edge ng isang sarang adopter pagdating sa pagdinegosyo? Yung edge po namin as sit-up adopter, number one, yung financial assistance na walang interest. Number two, yung flexibility ng DOH na mabigyan kami ng pansin. And number three, yung pinaka-importante, tinuruan kami kung paano yung production namin, yung plant layout, at saka yung paano pagpara ng isang negosyo through MPEX, yung Manufacturing Productivity Extension Program. So yun lang po yung edge namin as sit-up adopter. Mga kapatid, salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Mas marami pang balita mula sa mundo ng agam at teknolohiya ang ating pag-uusapan. Kaya tutok lamang kayo tuwing Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Palagi rin tumutok sa mga websites at FB pages ng ating mga ahensya ng DOST para sa latest happenings nila at mga events tungkol sa iba't ibang R&D projects at mga inovasyon. Listahin din ng DOST Philippines FB page para di muli sa mga nakalinyang activities ng DOST. Ako po si Oning Miranda. Ito ang mga balita may kinalaman sa agam, teknolohiya at inovasyon, hati ng mga bago para sa maunlad na mundo. At ako po muli ang inyong likod, Secretary Fortunato de la Peña. At ako'y nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa DOST Report.